Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Pepe ngayon pong April 9 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Pepe at mapapansin po natin dito na ang kanyang market price ay patuloy pa rin po na naglalaro dito sa loob ng symmetrical triangle pattern natin dito. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Check po muna natin yung kanilang latest tweet dito sa kanilang official X account. At meron po silang tweet rito last 8 hours ago kung saan ay nakikita po natin dito ang isang GIF kung saan ay nandyan po si Pepe. Ayan, kinakamot-kamot po niya yung kanyang likod. At siya ay may suot-suot na sunglasses sapagkat pinagmamasdan po niya ang total solar eclipse. Naganap po yan kahapon pero hindi po pala natin kita dito sa Pilipinas. Sa bansang US po or sa western country yata malinaw na nakikita yung solar eclipse na ito. Kaya ayan lamang po yung kanyang latest update dito. April 7 naman po yung ito. Kaya ayan. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Pepe. At nakikita po natin dito na nitong mga nakalipas na araw ay nagkaroon po siya ng rejection dito sa lower portion ng ating symmetrical triangle pattern dito. Yan, akala natin ay mababasag niya. Pero yan, isa po pala itong rejection. Kaya tumalbog po siya. At ngayon ay umaangat po siya para mukhang subukan naman na pakiramdaman ang upper portion ito. Kaya yan, kung sakaling dito po siya nagkaroon ng breakout, ay ang posible pong mangyayari rito ay syempre aakyat po siya. Kasi kapag ang bullish isa pong bullish breakout yan kapag dito po siya nagkaroon ng breakout dito sa upper portion ng ating triangle pattern. Kapag dito naman po sa ilalim ay bearish breakout naman po ito. Kaya babagsak naman po siya. At posible po siyang umabot hanggang dito sa 441 na major support line natin. May mga minor support line po tayo rito pero sa tingin ko kapag nagkaroon po ng bearish breakout dito or mga breakout ay madali pong mababasag lamang yung mga maging yung ito minor resistance line natin na yan at saka minor support line natin dito. Ayan, ang mga indicator naman po natin rito ay yung ating Hall Sweet indicator ay bearish signal po yung ipinapakita nito. Kulay red habang humahaba at ay nami-maintain naman po nito yung kanyang pangangatawan. Bearish signal po siya. At nitong kahapon ay wala pong nabuo na QQE bar. Ibig pong sabihin ay matindi po ang labanan ng mga bulls at saka bears. Kaya pantay lamang po yung pwersa. Kaya dahil dyan ay mukhang malabo na magkakaroon siya ng breakout ngayon dito. Kailangan po talaga mas maganda kung pag at least ay nagkakatugma yung ating indicator. Pero may posibilidad pa rin na mabasag niya ito maski hindi magkatugma yung ating indicator dito. Pero yung basta mas matimbang po rito ay yung ating QQE mode indicator pagdating po sa early signals. Ayan, early signal, pagbibigay ng early signal. Yung ating Hall Sweet indicator po kasi rito ay lagging indicator po siya. Ibig pong sabihin ay nahuhuli po or nadidelay yung kanyang ibinibigay na signal. Ayan, pero mapapansin po natin yan sa kanyang sukat. Ayan, yung kanyang early signal. Pero mas maaga pong nagbibigay talaga itong ang ating QQE mode indicator pagdating sa mga early signal. Kaya yan, ang inaabangan po natin dito sa QQE mode ay kung saan po siya kung saan po mabubuo yung kanyang QQE bar, kung dito ba sa ibabaw or ilalim ng zero level. Yan, itong kulay puti po na ito na dotted lines na horizontal line ay yan po ang zero level ng ating QQE mode indicator. At dahil sa mga signal na yan, ay yan po yung aking
na naging basehan kung bakit ko nasabi na posibleng magpapatuloy pa ito sa kanyang pagko-consolidate dito sa loob ng ating symmetrical triangle pattern na ito. Posibleng umabot pa siya rito hanggang sa dulo bago po siya magkaroon ng breakout. Pero ang pinaka-importante naman po rito ay yung inaabangan natin dito ay kung saan po talaga siya magkakaroon ng breakout. Yan po yung binabantayan natin dito kay Pepe. Ayan. Ay, binabantayan natin yung upper portion niya kung dito siya magkakaroon ng breakout or dito sa lower portion niya magkakaroon ng breakout. Pero pagdating na rin po kasi kay Bitcoin, mapapansin natin na dito po kay Bitcoin ay nakaranas na po siya ng breakout dito sa kanyang upper portion. Ayan. At na technical analysis po natin ito kanina. Ayan. Kaya isa po itong bullish signal dahil sa ibabaw po siya nagkaroon ng breakout. Ngayon ay dahil ginagaya naman po lahat ng mga cryptocurrencies, maging itong si Pepe, ang galawan ni Bitcoin, ay posibleng dito na rin po siya makakaranas ng breakout sa mga susunod na araw dito po sa upper portion. Yan, pero mas maganda po sana ko talaga kung mapagsasabay po niyang basagin maging yung resistance, horizontal resistance line natin dito sa 846 na ito. Kung pag nangyari po yan ay mataas po ang posibilidad na tuloy-tuloy lamang po yung kanyang pag-angat sa presyo hanggang sa balikan niya ang 40 digits 1084 na kanyang major resistance line dito. Kaya yan po ang posibilidad na mangyari kung yan, nagkaroon siya ng breakout sa mga harang dito sa itaas. Ngayon ay pagdating naman po sa pag-spot trading ay ayan, hindi po tayo nakabili rito sa support line na ito at saka maging dito sa major support line. Hanggang ngayon ay nagko-consolidate lamang po kasi yung pag titignan po natin yung mga previous na candlestick dito sa loob ng symmetrical triangle pattern natin dito ay nagko-consolidate lamang po siya. Yan, nagsa-sideways lamang po siya. Kaya wala pong gaanong paggalaw itong si Pepe. Yan, adjust po pala natin yung ating triangle pattern dito. Yan, kasi nagkaroon siya ng malinaw na rejection po rito. Ayan, kung sakaling umakyat po siya dito ay syempre dapat ay meron po tayong pwedeng mabenta rito na nabili natin sa mababang presyo. Ayan, move lamang po natin yan dito. Kaya yan po muli ang update ko po rito dito kay Pepe ay patuloy pa rin po tayo sa pag-aabang dito sa kanyang symmetrical triangle pattern na ito kung saan po siya magkakaroon ng breakout. Kaya ito po yung tinututukan natin, yung kanyang upper portion at saka itong kanyang lower portion na ito. Pero ang mas tinututukan po natin ngayon ay at inaasahan na kung saan po siya magkakaroon ng breakout ay dito sa kanyang upper portion, sapagkat si Bitcoin ay nagawa na po niyang basagin yung kanyang upper portion ng kanyang symmetrical triangle pattern. Kaya malamang ay susunod na rin ito itong mga ibang mga altcoins or meme coins na hindi pa nila nababasag yung kanilang mga triangle patterns. At ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Pepe. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.